Ilinaw ng Department of Economy, Planning and Development na nananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng bagyang pagbagal sa baglago dahil na rin sa iba't ibang hamon. At kaugnay diyan, inaasang malaki may tutulong ng ASEAN Chairship sa Pilipinas para mapalawak pa ang mga oportunidad sa bansa. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. On time and on target ang mga proyekto at paghahanda para sa darating na ASEAN Summit activities sa susunod na taon sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, hindi nasagasaan ng mga budgetary anomaly issues ang pondong nakalaan para sa travel at logistical projects. Ipinaliwanag rin ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, 2 taon ang preparasyon para sa nasabing event. The ones that are really that have some serious problems are the flood-related projects. No? But the projects, particularly transport projects, most of these are ODA funded, and ODA projects were not affected at all by these controversies. No? There were no delays in the implementation of these projects. Dagdag pa ng DepDev, inaasahang magkakaroon ng mga meeting kada linggo sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, kaya't maaga ring sinimulan ang interagency operations upang masigurong maayos ang pagbisita ng libu-libong mga delegado sa bansa. Bahagi rin ng paghahanda ang pagpapalakas ng halal-ready services dahil sa inaasahang laki ng bilang ng Muslim delegates at turistang dadalo. Given our airports are being fitted to be halal ready. So this is if you've been traveling, makikita nyo na yung mga na yan, yung mga projects na yan. So but with respect to the hotel industry, I think they're also ready yung sa tourism. Git din ni Adelion, nakikita rin ang ASEAN Chairship ng Pilipinas bilang isang malaking oportunidad na magbukas ang bansa sa mas malawak na partnerships para ma-sustain ang halal economy ng bansa kahit lumipas na ang chairship ng Pilipinas. Bukod dito, tinutukan din ang pag-usad o pag-ramp up ng infrastructure spending para matapos ang mga tinatawag na low-hanging projects gaya ng mga road renovations, school building constructions at pag-repair sa mga tulay na matagal nang nangangailangan ng upgrade. Samantala, nilinaw ng DepDev na bagaman bumagal ang GDP growth ng bansa ngayong taon, walang basehan ang haka-hakang bumabagsak ang ekonomiya. All these indicators that you have seen so far, even with the last month, the last 2 months indicators you've seen so far, still very robust labor market, good inflation, reasonably. But still, the deficits are managed. The debt is very manageable. What are the signs of collapse? The growth has slowed down, yes, but that slowdown of growth does not mean collapse, right? All right. So let's not be carried away by inappropriate description or narrative. Dagdag pa ng DepDev, mahalaga ang pagtiyak ng accountability mechanisms at governance reforms para mapatatag ang pundasyon ng mid to long-term growth ng bansa sa harap ng global uncertainties. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.